What's up mga ka-technician? Babalikan DIY Pinay-Technician sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. So, subscribe na kayo. Click na notification button. Click na notification rin ng aking mga videos. So yun guys, tuturuan ko yung mag-update firmware ng TB74 bill acceptor. So ito siya guys. So ganito yung itsura niya. Tapos makikita nyo yung model niya rito sa likod. So ayan siya, TB74. At ito yung kanyang command port. Ayan. So bale guys, pag kayo mag-update nun, kailangan nyo ng ganito. So, kit 3.5 or kit 3. Pwede na yun guys. Kasi ang pangalan talaga nito guys ay PIC Kit 3. Ayan. So, PIC Kit 3. Pero kit lang yung nakalagay dito. Siguro hindi na kasya yung pangalan. Kaya kit 3.5 na lang yung nakalagay dyan. So, pag bumili kayo nito guys, or ako kasi guys, bumili ako ng may kasama ng ito para kumpleto yung pang program ko. So in case na meron ako yung program na ibang MCU, ayan, or microcontrol unit, ito meron ako pang program syempre. So hindi na ako kailangan gumawa ng breadboard para sa ganito lang din. So sinama ko na to. Magkano lang naman din to eh. So ito yung makukuha nyo. Ayan. Tapos may kasama nito. Okay. Kailangan may kasama siyang USB type A to USB type B. Ayan. Tapos ito yung header niya guys. Bale, gagawa kayo ng sarili nyong harness. Ayan. So ako kasi guys, gumagawa lang ako sariling harness ko. So pakita ko sa inyo. So ito guys yung harness na ginawa ko. So bali ako talaga yung nagkikrimp niyan. So, nilagyan ko ng LED rito guys. Para malalaman ko kung gumagana yung supply sa bill acceptor. Kasi ito guys, isasaksak to guys sa bill acceptor. Tapos ito guys, nilagyan ko ng USB type A port. Para dito yan guys. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ayan. Yung pin header niya guys. So, 5 lang naman kailangan kahit na ang nakalagay dito is 6. Kasi yung eto guys, yung una rito ay wala yan guys. Walang circuit yan. So, bale ang lagay niyan ganyan lang oh. Ayan. So, bale ganito lang. And then kung sa inyo wala kayong hindi nyo alam kung ano yung wiring ng ganito, may nabibili po nito sa Shopee. So, hanapin nyo lang ng harness para sa TB74 or TP70. Okay? Kasi yung akin ito, para sa 74 naman to eh. So, ito guys, pang 74. Hindi ko sure guys kung pares sila ng harness, pero, ayan. At least, may idea kayo. So, bale, ganito yung gagawin ko dyan eh. So, alisin muna natin to. Eto guys, ilalagay dito yan, ganyan. Tapos eto, ilalagay yan dito. Ayan. Tapos, nakaganyan siya guys, ayan. Okay? Yung iba nito kasi, yung harness na ganitong bibili nyo, may kasama na siyang, or nakadikit na mismo to guys. Nakadikit na siyang ganyan. Ayan. Tapos ito na lang yung nagsusupply dito. Ganyan na siya guys. Yan. Nakadikit na siya. So naka-wire na siya dyan. Ito wala na tong ganitong USB. Kaya ko lang naman nilagyan ng may USB na to guys. Kasi ayoko sirain to. Kasi sayang para sa akin eh. Nasasayangan ako. So kaya ganito yung ginawa ko. Ayan. Para kung gusto kong i-program ulit, mapaprogram ko siya guys. Okay? Kung gusto ko ulit siyang ilagay sa computer ko, pwede ko siya guys i-program. Ayan. So kaya ganyan yan. Pero yung kay Sir Albert na mapupuntang ganito guys, yung kit 3.5 ay ganito guys. Ito. So dalawang klase yan. So isang TP70 tapos isang TB74.
Ayan guys. So, TB74, ito. Tapos, TP70. Ayan. So, ano na lang siya. Ang gagawin niya lang dito, guys. Ang kagandahan dito, sasalpak niya lang to. So, hindi niya na kailangan dito. Wala nang kailangan na supply dito. Ayan. Wala na. Kasi may ano ko dyan. May ginawa kong wirings dyan, guys. Okay. Kaya gumana yung ganitong method lang. So, wire na lang siya. Wire na lang siya. Inalis ko na lang din yung ano rito. Itong DuPont wire. Kasi pagka nakalagay kasi dito DuPont wire, ang natatakot lang ako sa kanya, baka mabaliktad niya to. Ayan. So, patay na. Deadly na tayo dyan. Papasok dito yung supply. So, mahirap kasi pagka nagbaliktad yan. So, tsaka lagi siyang baka matanggal sa kanya. So, ito kasi guys, pang sarili ko na to. Kaya ako bumili. So, ito yung mapupunta sa kanya. So, ano na lang siya, pindot-pindot na lang. Pindot. Ayan, pindot. Ayan, nakaprogram na rito yung software or yung firmware na update para sa bill acceptor. Ayan. So, mamaya papakita ko rin guys sa inyo to na talagang gumagana yung ganito. So, ngayon guys, ang gagawin natin ay ilagay natin ito sa computer. Ayan. At makikita natin yung ano nito, yung firmware dito sa loob nito. So, tingnan natin guys. So, ayan. So, bago yun guys, download muna natin yung ano niya, software. So, MB Lab. Ayan, ganyan guys siya. Tapos, ang ina-download nyo ay IPE. Ito guys. Tapos, ito. Tingnan natin guys. IPE ito. So, dito, wala dito guys. Saan na yan? Wait lang, hanapin ko lang. So, bali guys, balik tayo dito. Tapos, ito guys, yung ano natin. So, baba lang yan. Ito guys, ito. So, click nyo lang to. Tapos, ito guys, meron na ditong Windows. Ito guys, so i-download nyo lang yan. Pag download nyo yan, papunta yan sa download folder nyo. Install nyo lang yan guys. So, pagka-install nyo yan, lalabas na ito. Ganyan. Ito lalabas yan guys, ito. Ayan. So, pagka labas nito, so click nyo lang yan. Ito guys, punta nyo rito. I-type nyo yung ito guys. Ano ba yun? So, ito guys, ito. PIC 24F J256 GA 106. Tapos, ayan, ito yan guys, ayan. So, make sure na ito yung device na ilalagay nyo. And then, ilagay nyo na yung kit device natin sa computer. So, ilalagay ko na guys sa akin. Sasaksak ko na. So, ayan guys. At kung nakita nyo, naka-green na siya. Ito. Tapos, connect nyo lang siya guys. So, dapat ganito ang lalabas sa inyo pagka kinonect nyo. So, tanggalin muna natin ito rito. Ibaba ko muna ito guys. So, connect nyo lang to. Bale guys, ang nakalagay talaga dyan ay PicKit 3 lang siya. Okay? Pero yung laman nito guys is updated na or upgrade na yung MCU nito. Tsaka yung niyan guys, ayan na yung IC niyan. Okay, kaya yung device niya nakasulat dyan. So, connect lang natin siya. So, pag connect natin, dapat ganyan yung lalabas sa inyo guys. Tignan nyo mabuti, yung firmware nyo dati, ito, 01.26.56. Dapat, ngayon, in-upgrade niya na siya. Nag-upgrade yung bootloader niya guys. Ayan. So, saglit lang naman yan guys. Basta in-update nyo lang yung firmware nyo ngayon. Ayan na. Malapit na yan.
Para nakikita nyo guys. Ayan na. Ayan na guys, ang dami nang na upgrade or na download. Ayan. Downloading. Ayan na. Okay. So, guys, kita nyo. Ayan. Ito na yung update. Ito na yung version niya. 01.29.8. So, kanina is 26.56. Ayan. Ngayon is 29 na. So, ang tagal ng ano to guys? Ang tag dito. Madami ng pinagdaanan yung firmware na yan. So, kaya yan yung update niya. Okay? Biglang update kagad siya na ganun guys. So, hindi na siya dumaan sa 27. So, disconnect lang natin yan. And then, connect ulit natin. Tingnan natin guys kung baka mag-update ulit eh. So, wait lang tayo. Okay. So, last na guys. Ulit natin. Disconnect. Tapos, connect. Mas make sure lang natin guys na talagang pumasok na yung firmware niya. Okay. Okay. So, nakatatlong na tayo. Connect. Tsaka disconnect. So, ngayon gagawin lang natin ay magbabrowse tayo. Bale guys, yung ito yung babrowse natin ay hex file ng TB74 kasi yun yung update natin. So, saan nyo hanapin yung hex file ng TB74 or yung hex file ng mga TB na bill acceptor? So, doon kayo guys pumunta sa or i-search nyo yung tag dito, yung TP na or tap NB tap NBMe ba yun? Ito guys. Tap BMe. Ayan guys. Tapbme.com. Ayan. So, search nyo lang yan. Ito yan guys. At hanapin nyo lang dyan yung ida-download. Ayan o. Ito may download dito guys. So, pag wala kayong nakitang hex file, kontakin nyo guys yung tag dito or mag-inquire kayo guys sa kanila. Okay, i-message nyo sila through email. Ayan. So, ngayon ito guys, browsing tayo, browser. So, ayun yung hex file nya. Hindi guys, 70 to. So, punta tayo dito sa ito. Ayan guys, so TB74 ito. Tapos open ko lang to. Tapos makikita nyo dito kung complete na yung or success na yung upload nya. So, ayan guys, hex file uploaded successfully. Loaded successfully, sorry. Hex file loaded successfully. Ngayon, punta tayo sa settings. Okay, punta tayo sa my advanced mode. So, ang default password nito guys, ay nakasulat na naman eh. So, copy nyo lang yan. Na-copy na i-type nyo lang yan guys. And then punta tayo sa settings. Tapos dito sa settings, click nyo lang tong Pickit 3 Programmer to go. Para yung pindutan na lang daw yung gagamitin na yun. So may nakasulat siya na para press mo na lang siya yung pindutan. Kasi may pindutan to guys eh. Ito. Ayan pipindutin na lang. So click lang natin yan. Tapos lagyan natin dito sa pangalan ay TB74. Ayan. TB74. Tapos, programmer to go. So, wait lang tayo mag-successful yan guys. Yung loaded nya. Saglit lang yan guys. Segundo lang yan. So, ayan guys. Kita nyo? Successfully save the image to Pickit 3. Cancel na yan guys. And then, punta na tayo sa bill acceptor natin. So, ayan guys So, alisin ko lang siya. Ganyan lang guys yan. Okay. Tapos, punta tayo sa bill acceptor. So, lagyan natin guys ng tanda to na ito yung natin, yung program para may kayo guys.
Dito natin guys lagyan ng tanda ito. Ayan, dyan. Or dito natin lagyan ng tanda. Pag ganun lang. Ayan guys, ang tanda niyan. Para siguradong gumagana tong ginagawa natin syempre. So ito guys. Ayan guys para maniwala kayo na ito yung ino natin. Ayan o. Ayan yung tanda natin. O. Ngayon, lagay lang natin ito rito. Ayan. Tapos lagyan natin ng USB nya. So, ayan guys inano ko lang yung ano niya, USB nya. Tag dito. Tinali. So, ganyan lang siya. Ayan guys para hindi ko kayo dinadaya. So, ngayon lagyan natin ito rito. Salpak na lang siyang ganyan guys. Diba? Tapos, lagyan lang natin to sa power supply. So, pa-power up ko lang to, yung power supply, ay yung ano niya, input niya. At, ito na siya guys, dapat ganito yung itsura niyan. Pagka, ano niya siya guys, pa-program. So, dapat ganito muna yan. So, ayan guys kita nyo, iilaw. Ayun, tapos, ayan guys, mangyari sa kanya. Okay guys. So, ngayon pipindutin na lang siya. So, kay Sir Albert, pipindutin nyo na lang yung ano niya, pang program niya guys. So, pindot lang siya ganyan. Ayan guys. Okay na. Ito nyo guys. Sa akin, naka red to guys. Kasi, tag dito, naano ko na kasi to ilang beses ko nung sasalpakan ng firmware 2 eh. So, tinatry ko siya guys kung gagana eh. So, ganyan siya guys dapat. Or kaya natin guys pag greenin yan. Tignan nyo wait lang. So, tagalin lang natin to. Wait lang natin konti. Ayan. So, ito na siya guys. Pero nagana yan guys. Hindi ko lang sure bakit nagre-red to. So pakita nyo nagana yan. Sa old muna tayo guys. Kasi wala akong polymer dito. Gana yan. Ito isa guys. Diba guys? So, ito naman yung sa akin kasi. So, ang status niya red pero gumagana siya. Pero guys, mas maganda kung green. So, pakita ko sa inyo. Alisin ko itong akin. Pag kay Sir Albert guys, ganito. So, ito yung TB74. So, lagay ko lang siya rito. Ayan guys. So, pakita ko sa inyo So, ayan. Diba guys? Kulay green. Ayan, green siya. Ayan. So, lisin lang natin to. Diba guys? Ganun lang. So, kung gusto niyo magpa-update ng firmware ng bill acceptor nyo kay Sir Albert, kayo
update guys. Pwede dun kay Sir Albert kasi ito, isisend ko na to kay Sir Albert. So, meron siyang TP70 at meron siyang TB74. And guys, so gusto nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button, click nyo all guys. Bye. Peace. Bago nga pala yun guys. Kasi baka tanongin niyo ako kung saan ko binibili yung ganito. So, ako po yung gumagawa niyan guys. Ayan. So, ayan, meron akong pang crimping tools. Tapos, para sa DuPont wire. DuPont wire, crimping. Ayan. Okay? So, ako yung gumagawa niyan guys. So, yan lang.